Mayong adlaw sa tanan. Good day sa ating mga suking nanonood, sa ating mga bagong subscriber ngayon na medyo may pumasok sa ating YouTube channel na mga baguhan na mga subscriber natin. Maraming salamat sa inyong suporta ha. At sa mga datihan din na lagi pong nanonood sa ating video. At yung iba na silent lang daw po nanood sa ating video, marami po salamat sa inyo talaga. At ito na yung shoutout ko, nilista ko to. Although hindi lahat, medyo mahaba-haba to. Di bale. Promise ko naman talaga kapag nagkaroon ako ng time na magsulat, ito yung sinulat ko ngayon lang ha. Yung hindi nasama dito sa ating shoutout ngayon, pa-shoutout kayo. Isa-shoutout ko naman kayo sa next vlog ko. Pero ito ngayon, hindi ho kayo nakasama. Pasensyahan muna tayo. Pero promise ko ho sa inyo yan na isasama ko po ulit. Di bale, gagastos tayo ng ilang minuto o oras basta ma-shoutout ko po kayo. Di ba? Ingat po sa lahat ha. Ito, umpisahan din dito kay Ma'am, ano ito? It's Dilumis USA. Kay Anaconda. Kay Mark Anthony sa Davao City. Kay Dore Fronda, Gene 5, kay Mamayda Mizunaga, kay Sir Leo sa Australia. Abot pala tayo sa Australia. Kay Justino Arsiaga, VA. From VA. Ano yun ito? Vancouver? Siguro, no? Kay Sir Dominic, kababayan ko to, taga Bohol, sa Bohol. Kay Ma'am Lina Maladel, Gida KSA, kay Ma'am Edna Dagok, CDO, kay Ma'am Teresita Holvard, Denmark, kay Virginia Melarose Orle Velsamo, kay Ma'am Marlene Valiente, Renalda Bifitel, tama bang pronounce ko? Bifitel. Kay Ma'am Veronica Peralta, kay Baby Guerrero of Cagayan de Oro, Mindanao, kay Jeronima Lapisiros. Uy, may Lapisiros sa Bohol Marami itong Lapisiros. Although ako, mayroon akong mga kamag-anak nga Lapisiros Mga Lapisiros kasi medyo mga pariente namin to. Although ako mihurada, pero ang Lapisiros, kasama ho to sa mga clan ho namin. Kay Ma'am Revica Alejo, kay Ma'am Ami Cabrera, kay Mercedita Macapulay, kay Sir Romulo Makiling, kay Ma'am Charita Valle, kay Sir Emerson Garjula, kay Daday Rosete, kay Marian Giles Sisesta, Dierson Flores, Miriam Liagas, at kay Maria Luisa Manayo of Macau. Chinese pala to ang area niya. Oy, ito na. Maraming salamat sa inyo sa inyong suporta sa Pilipinas o sa umabot man sa ating mga sinasabi ko na mga shoutout. Pasensya na ulit sa inyo na hindi ko po na shoutout. Although marami-rami ho kayong nagpapa-shoutout, pero natutuwa ako doon dahil may nakita ninyo po aking vlog. Although sa hindi pa po nakapanood sa aking regular po ako nag-upload talaga. Sa hindi pa po nakapag-subscribe pala, please subscribe po sa ating YouTube channel para dadami ho tayo. Regular po ako nag-upload, daily ho ako nag-upload. Basta wala lang ho akong trabaho na masyado. Alam naman ninyo na tayo kasi ay medyo busy sa trabaho na. Hindi ko alam start bukas kung sana makapag-upload ako kahit man lang bukas, Sabado at Linggo hindi kasi mayroon kaming trabaho kasi. So ang dami kong daldal na naman. Sinasabi ko lang kasi baka Sabado at saka hindi naman sa tayo sa natin yung kalag-kalag ba sa Tagalog yung kalag-kalag. Halloween yan, no? Halloween ba? Halloween daw. Nakalimutan ko na
Araw ng patay, no? Pero mayroong tawag niyan eh. Dito sa Spain kasi, Dia de Punto ang tawag niyan dito eh. Dia de Punto. So, shout out sa inyong lahat. Ingat po tayo. Ganun pa din. Ang ating tema ngayon ay ito, kaguluhan talaga, ang gulo talaga sa atin. Kasi gawa siguro itong pamumuno ni Bongbong Marcos na mukha yatang nagkaroon na ng mga komplikado na hanggat sa umabot na tayo sa ibang bansa na pinag ano na tayo eh, parang na tayo may mga sakit na nagkahawa-hawa na kahit kami dito sa ibang bansa kapag nakita di naman uldohi kami, hindi ako. Pero mayroon ako nakausap last month ba yon na pumunta ako ng Madrid na mayroon talaga sila daw na parang mga kwentuhan lang din na medyo may pangbubuli sa ating mga Pilipino kasi alam na kasi ng ano natin na ang Pilipinas ngayon ay sugapa na sa korupsyon. Ito yung balita na gawan ko ng reaction lang ha. Tingnan natin. Hindi na magpapataw ng taripa Amerika sa mga piling produkto galing sa ilang bansa sa ASEAN. Pero nakapagtataka, hindi kasama sa exemption ang Pilipinas. Live mula sa Pasig City, namumuno sa balita si News 5 Palace Correspondent News 5 ha? Maricel Lili. Kapatid una sa lahat, ano ba itong zero tariff agreement sa US na nakuha ng ilang ASEAN countries? Sige, yan nga yung naging Pakinggan nyo tong balita na to. Di ko lang to isama sa upload para mapakinggan nyo. Sa magawan ko rin ng, masundan ko lang gawa ng reaction. Kaya, ano lang naman to eh, mga 5 minuto yata to. 6 minutes. So, gawan ko lang to ng reaction ngayon. At masundan natin. achievement ng ilang ASEAN countries doon sa nangyaring 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur na pinanggalingan natin. Ang base doon sa initial na reports, 3 bansa daw ng ASEAN yung nakakuha ng zero tariff mula sa Amerika at yan ng Malaysia, Thailand at Cambodia. Pero kalaunan, naglabas ng pahayag ng Thailand na sinasabing hindi raw sila kasama doon sa nakakuha ng zero tariff. Ibig sabihin, Chiki, naging successful sila doon sa kanilang negosasyon kasama ang Amerika dahil merong mga ilang piling produkto dyan sa Malaysia at Cambodia ang hindi napapatawan ng taripa kahit na mag-export sila doon sa Amerika. Kaya malaking tulong din yan dahil hindi ganun kalaki yung babayaran ng kanilang mga negosyante. Matatandaan natin, Chiki, na dito lamang Hulyo, personal na nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Washington at isa doon sa mga pinakamalaking concerns na binring up niya during the bilateral meeting with US President Donald Trump ay itong concerns natin sa taripa. Sumama tayo dyan sa coverage na yan at nakita natin ito ang sinasabing pag-uusap ni Pangulong Marcos at ni US President Donald Trump. Matatandaan natin na sinabi ni President Trump na papatawan ng 17% na taripa ang Pilipinas. Unang nagpunta dyan sa Amerika yung economic team natin para makipag-negosasyon. Pero bago pa man umalis si Pangulong Bongbong Marcos para nga doon sa bilateral meeting nila noong Hunyo, itinaas sa 20% yung tariff ng Pilipinas sa halip na ibinaba. After ng meeting nila dyan, Ano to si Trump? Pinaglalaroan tayo, mga Pilipino. Pinaglalaroan ba ang presidente natin? Una, ilan yun? 17%. Tapos sa halip na pumunta si Bongbong Marcos doon, sa halip na tinaasan pa lalo, ginawang 20% ang ating tarifa. Ibig sabihin tax. Na mayroon tayong mga produkto sa Pilipinas, ipasok natin sa Amerika, 20% po na tax ang ipapataw ho ng Amerika sa atin. So, una, sinabi 17%, yung pag bilateral na ni Bongbong Marcos at saka ni Donald Trump, ginawang 20%. At hindi pa ito natapos. Pang-iinsulto pa sa sunod nitong sasabihin sa White House, nagdesisyon ang US na ibaba sa 19%. 1% lang ang nabawas. Imagine, ginawa, hindi pa dumating si Bongbong Marcos, 70%. Nung dumating si Bongbong Marcos doon, ginawang 20%. Ano yun? Ang gulo, no? Tapos, nung nagka-bilateral na sila, nag-usap na sila ng harap-harapan, ang ginawa ni Trump, nag-discount 1%, ginawang 19% ang discount ng Pilipinas. Ano yun? Pangpalubag loob. Ay! At Maricel, dumalo ang Pangulo dyan sa ASEAN Summit. No? Ano sa tingin ninyo, bakit hindi siya nakakuha ng magandang deal tulad ng Malaysia at Cambodia? Kung pagbabatayan kasi natin yung schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kuala Lumpur,
wala talaga na bilateral meeting sa pagitan niya at US President Donald Trump. Ay, Ang nako. tiyak lamang na nagkaharap ng dalawang heads of state was during the ASEAN-US Summit. Pero yung pinakang highlight ng naging intervention ni Pangulong Bongbong Marcos o yung kanyang talumpati sa mismong ASEAN-US Summit ay sumentro doon sa mga concerns about West Philippine Sea. So hindi talaga napag-usapan yung tungkol dito sa taripa. Pero kanina nagbigay ng mensahe itong si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Brendan Go, tungkol nga dito sa zero tariff doon sa ibang ASEAN countries. Ang paliwanag niya, kailangan kasi daw nating proteksyonan yung ilang mga produkto dito sa Pilipinas, particular yung corn, rice, sugar, at saka yung mga poultry products. But of course, dire-diretso pa rin naman yung negosyasyon sa pagitan ng mga economic team ng Pilipinas at ng US. Sa totoo lang, tingin ko lang ha, pinakamalaking bargaining chip dapat ng bansa natin, ng Pangulo dyan, ay yung Dapat. military stance ng Pilipinas. Pero dahil open na yung Pilipinas, alam naman natin kahit ano sabihin ng US, talaga nasusunod. So, wala siyang bargaining chip in short. So, pangalawang tanong, matanong ko lang, yung natalakay sa ASEAN Summit, natalakay ba dito yung issue ng corruption din at yung mga ganitong problema dito sa bansa? Sige, tinanong yan during the press briefing of President Bongbong Marcos sa huling gabi niya sa Kuala Lumpur. Ang paliwanag dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga local issues kagaya ng mga pagsuko natin sa korupsyon dito sa Pilipinas, hindi na raw yan dinidiscuss sa ASEAN leaders level meeting. Dahil ang kadalasan daw na pinag-uusapan nila doon ay yung tungkol doon sa mga regional concerns like peace, security, food security, at yung iba pang mga issues na may kinalaman yung lahat ng mga ASEAN countries. But of course, pagkamat sinabi yan ng Pangulo, lahat naman daw ng mga heads of state na kasama dyan sa ASEAN, maging yung kanilang mga partner countries, iisa rin naman daw yung hangarin, yung masugpo yung korupsyon sa bawat estado, sa bawat bansa. Ngayon, patungkol naman doon sa ICI na may mga bumabatikos na dito sa Pilipinas dahil doon sa malausan pagong daw na investigasyon laban dyan sa katiwalian, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, importante kasi na masunod yung due process. Tapos na raw kasi tayo dito sa political area, nandito na tayo ngayon sa legal na proseso. So, syempre, kailangan sundin ito at makahanap ng maayos na ebidensya kahit pa malinaw naman at tukoy na natin kung sino-sino yung mga ilang individual na posibleng sangkot dito sa anomalya sa flood control project. Naritong sinabi ni Papasok si Marcos. Ipasok nila. Isa lang ang chance natin. So, do you want to get it done quickly? Quickly! Or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. Oh my goodness. Yan muna ang latest. Balik. Frustrated itong itong newscaster na si Jiggy Manikad dito sa nangyari nga na hindi nakakuha ang Pilipinas man lang ng itong ibaba man lang yung mga kahit selected lang na mga mga goods natin na pwedeng i-export natin from Philippines to USA. Ano lang naman yan eh. Hindi naman yan lahat nating mga produkto ma-export natin ang papuntang Amerika. Dapat man lang doon na mayroon tayong talagang ma-export na ibaba talaga yung tarifa. Kasi imagine ang mahal 20%. Tapos hindi ko lang alam kung pagpasok sa Amerika, papasok sa Pilipinas, kung ilang porsyento din ang tarifa. Nakalimutan ko na kasi dati mayroon akong niyan dati na mag-compute ng mga ganyan sa mga tatawag ng duties and taxes kasi. So ang nito, mahina talaga ang kanyang dito sa sa pamumuno dito talaga sa itong sinasabi nila na pre-bargaining. Ibig sabihin noon ay pumayag ang Pilipinas na gamitin sa Amerika itong mga tinawag ng mga IDCA site. Yun yung tapos pinahiram kunyari tayo ng mga missile. Yun yung pangpain lang ni Donald Trump. Ito bandang huli pala. Wala tayong nganga dito tayo. Napaka-importante yun eh. Dapat kasi si Bongbong Marcos nakipag-bilateral siya dito kay sa presidente sa Amerika, kay Trump kasi
parang i-follow up ba niya na, sir, tayo naman ang ano sa kanila itanong lang ho namin kung kumusta ho yung ano namin doon sa yung mag-i-export kami, kung magkano yung ipapataw sa mga ganitong produkto na ipapasok sa inyo. Baka pwede ho naman ibaba ng konti. Kasi pinayagan yung ibang ASEAN country na ibaba ang kanilang tarifa. Sa Pilipinas wala man lang tayong naibaba na tarifa. Kasi ang ginawa ni Bongbong Marcos noon ay ang pag-atake niya sa mga sinasabi niya doon na itong China ang inaatake niya. So, hindi siya nakapag-focus sa ibang bagay na yun ang importante. Ang ginawa ni Bongbong Marcos kasi noon ay parang naghanap ng magiging kakampi. Parang ni Bongbong Marcos na inaapi ang Pilipinas ng sobra sa China. So, hindi naman siguro ganun ka-aggressive din ang China kung marunong din siya sa China. Kung nakipag-bilateral din siya sa China, ng presidente ng China, o sino man. Kaya lang hindi naman ginawa kasi ni Bongbong yan Paano? Kaya ang China ngayon, parang sabihin talaga nila, binubuli tayong mga Pilipino. Yung mga mangingisda natin, hatiran ng mga mga krudo, hinaharang sa mga Chinese na mga tao kasi pangbubuli talaga. Hindi naman kasi siya marunong makipag-usap din sa China. Tapos, imbitahin niya pa daw ang China na mag-business sa Pilipinas. Magbuog negosyo sa Pilipinas. Kinsa may kurunto Tapos, ang ginawa niya, nandun na naman sa Korea ngayon, si Bongbong Marcos. Ewan ko lang, magkita ba ulit sila ni Donald Trump ulit. So, nakikita ko dito sa sa pamumuno ng gobyerno natin. Ang hirap makipag-ayos sa China. Hindi talaga yan sila. Itong presidente natin ngayon, hindi talaga to sila magkasundo ng China. Hindi naman talaga natin pwede na ang China ganun-ganunin lang. Kasi ang China, hindi ko sinasabi na pro-China ako Pero depende na ho yan sa pamamalakad natin. Depende na ho yan natin kung paano natin sila makisuyo. Kasi di naman talaga natin kaya ang China. Di natin kakaya mag-gira man o anong klaseng niyan. Amerika nga Nako. Kahit sino na mga bansa na pinakamalaki sa buong mundo, takot na takot dito sa China. Russia nga Sinabi ko na to, di ba? Russia, Amerika sila dyan? Mga untol sila sa China. Di nila kakayanin ng China. Kahit sino. Itong China, kapag ito sila yung mga produkto nila, hindi nila ibigay sa mga ibang bansa, kagidlay. Kontrolado ng China ngayon ang buong mundo Gawa ng mga gawa nila niya naman, made in China. Tingnan ninyo kung ano ang mga produkto na hindi lang gawa ng China. Karamihan na. Hindi lang karamihan. Siguro mga 90% gawa ng China. Tumingin ka, mga cellphone, mga made in China na. So pag yan sila ang mawala sa bawat bansa, ang laking kawalan. Kasi bukod pa may mga produkto silang mura. Tapos si Marcos, napakaano pa sa China. Ngayon, nakakahiya ang ginawa natin sa itong nangyari noon. Kasi parang pinagtawanan pa tayo noon sa itong Cambodia at saka pa yung isa? Malaysia? Kasi ang Thailand, hindi inamin naman hindi sila kasama. So dalawang bansa, nakakuha sila ng sa Amerika. So ibig sabihin nun, ang pakipag-deal sa ganyang klase mga bansa ng mamalalaki, mahina itong team ni Marcos. Kung magalit ang iba dyan, nasabi ko mahina, mahina naman talaga. Kasi bakit yung Cambodia at saka itong Malaysia nakakuha sila, may mga taripa silang binabaan. Hindi yan basta-basta na ang hirap kapag ang produkto natin taas ang tax kasi ngayon ang dollar, magkano ang dollar ngayon? Halos 60 pesos na. Baon na baon tayo. Tapos itong taripa pa. Lalong tataas. Ang inflation yan, nako, tataas pa lalo. Pati media, frustrated dito sa biyahe ni Bongbong Marcos doon sa sa ginawa niya. Kasi wala mahina talaga. So, sa sunod,
Kita-kita tayo. Ingat po tayong lahat.